Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 24, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. 6 na araw bago ang BSKE. Bilang ng election-related violence, tumaas. Habang precinct finder para sa mga botante, pwede nang ma-access. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, ikaw, France. Kayong mga komunista ang gusto ko patayin. Dahil sa natanggap na banta sa kanyang buhay, ACT Teachers Representative Franz Castro sinampahan ng kasong kriminal si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dating gabinete ni Duterte, reklamo ni Castro, propaganda lang raw. Isang linggo bago ang undas, DTI mag-iikot para tiyaking nasusunod ang SRP ng mga kandila at iba pa. At sa ating balitang showbiz, Blackpink member na si Jisoo at South Korean actor na si An Bo-hyun, hiwalay na nga ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Na-deliver na ng COMELEC lahat ng accountable forms sa mga destinasyon nito sa buong bansa, habang binuksan na rin ngayong gabi ang online precinct finder. Pero sa paglapit pa ng halalan, tumaas rin ang bilang ng naitatalang election-related violence sa bansa. Narito ang ating balitang A to Z. Anim na araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, tumaas ang bilang ng naitalang election-related violence sa bansa. Sa Cotabato City, dead on arrival ang 3 katao, kabilang ang 2 kandidato sa pagkabarangay kagawad. Ito'y matapos pagbabarilin ang mga biktima sa kalagitnaan ng pagkakabit ng campaign posters nitong October 22. Sa Davao de Oro naman, isang tumatakbong kapitan ang napaulat na binaril ngayong umaga. Ayon sa COMELEC, mayroong ding naitalang mga insidente sa Masbate at Pangasinan. Sa Cotabato, na-aresto kaagad yung mga maaaring responsible sa krimen na yan. Dito sa Masbate City ay kasalukuyang nasa hot pursuit operation, at doon naman sa bandang isa Placer, Masbate rin ay iniimbestigahan pa sa kasalukuyan. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng COMELEC sa 361 red categories kung may dapat bang isailalim sa COMELEC control. Tulad na lang ng Abra na nakatakdang bisitahin ng COMELEC officials sa Huwebes. Gusto nating alamin ano ang tunay na nangyayari at pangyayari dyan sa Abra, sapagkat ang report sa ating kahapon ng Regional Director kasama mismo si Chief PNP na wala namang pananakot, at yung mga sinasabing pag-withdraw ng almost 250 candidates ay dahil sa pakiusap ng mga nakatatanda nila. Sa kabuuan, nasa 25 na ang naitalang insidente ng karahasan na may kaugnayan sa BSKE. At posibleng madagdagan pa ito lalo't papalapit ang halalan. Kaya naman hiling ng COMELEC sa kapulisan, paigtingin pa ang panghuhuli sa mga loose firearms. Samantala, tuloy-tuloy rin ang operasyon ng COMELEC sa pagbabaklas ng iligal na campaign materials. Habang binuksan na rin sa publiko ang online precinct finder, kung saan pwedeng masilip ng mga botante kung saan sila mismo nakalista para makaboto. Dagdag ng komisyon, 100% na-deliver na rin ang lahat ng accountable forms na gagamitin sa halalan sa buong bansa. Naharap ngayon sa kasong kriminal ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ireklamo ni ACT Teachers Representative Franz Castro dahil sa anya ay pagbabanta sa kanyang buhay. Pero para sa isang dating gabinete ni Duterte, propaganda lang raw ito. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Kamatay ng tatay ko. Kaya parang dagdag talaga na pasakit sa akin yung itong ginawa ni Rodrigo Duterte na grave threat. Pangamba at pagkatakot ang naramdaman ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Sa gitna kasi ng pagluluksa ng kanilang pamilya sa pagyaon ng kanyang ama kamakailan, nakatanggap pa ito ng pagbabanta mula sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo, natakot ako dito kasi
baka madamay din yung pamilya ko. At syempre, alam mo naman natin yung bibig ni dating Presidente Duterte, no? At yung kanyang bloody record doon sa fake war on drugs niya. Ang daming mga namatay. Sa isang panayam sa SME9 ng dating Pangulo nitong October 11, nabanggit ni PRRD ang kanyang mga pananalita sa mambabatas. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, France. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sa mga nakaraan, yung mga red tagging, yung mga vilification, malakas na yung impact kahit dun sa social media na babasa ng aking pamilya. So malaki yung impact niya, lalo na itong threat na nangyari doon sa television. Kaninang umaga, formal nang nagsampa sa Quezon City RTC si Castro ng kasong kriminal laban sa dating presidente. It's grave threats, it's not as, as big as murder or anything like that, pero very important to hold people accountable. Nung Pangulo siya, hindi siya accountable kasi may impunity siya from any kind of suit, but this time, wala na siyang immunity. Ito ay isang krimen. Wala ritong halong any other matter. Meron po ritong criminal offense, tawag po dyan sa Revised Penal Code, felony. Yan ay aming ilalahad ngayon sa prosecutorial system. Bantay sarado ng kapulisan ng QCPD ang Justice Hall ng Quezon City habang may mga progresibong grupo naman na nagpakita ng suporta kay Castro. Samantala, depensa naman ng dating Chief Presidential Counsel Sal Panelo kay PRRD, propaganda lang umano ang reklamo ni Castro. Giit nito, wala namang legal na basihan para sa naturang kaso. It's not a threat because a threat would be, I will kill you. But if you say, I want to kill you, that's only expressing a desire. Sa harap naman ng issue, tiniyak ng Kamara ang pagbibigay ng seguridad sa mambabatas. If Congresswoman Franz Castro will require additional security, we are ready to provide additional security. But as of today, we have not received any request from Congresswoman Castro. Provide ng security, so susuportahan nila kung ako ay magpa-file din ng kaso laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. So yun yung mga sinasabi nilang support sa akin. Lumabas ang umano'y pagbabanta ng dating Pangulong Duterte kasunod ng pagkwestiyon ni Castro sa Intel funds ng Department of Education na pinamumunuan ni VP Sara Duterte. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pitong araw bago ang mismong undas ang ilan sa ating mga kababayan na una nang sumadya sa mga sementeryo. Ang Department of Trade and Industry naman sisimulan na ring mag-ikot-ikot upang mamonitor ang presyo ng mga kandila at bulaklak na inaasahang magiging in demand sa araw ng mga patay. May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Sa susunod na linggo pa ang undas, pero ngayon pa lang, itinayo na ni Vanes ang kanyang munting tindahan ng kandila at bulaklak dito sa Manila South Cemetery. Pakay nito, makapagbenta na sa mga maaagang bumibisita sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Inuunahan na po namin kasi talagang tuwing undas po talaga lagi pong masama yung panahon, lagi po nag-uulan. Gaya na lang ni Daniel na sinamantala na ang pagkakataong madalaw ang puntod ng yumaong lolo. Tatambay sa puntod ng lolo ko po. Tapos magdadala ng konting salo-salo para asama namin siya doon. Ang mga tindang kandila ni Vanes naglalaro sa 10 piso hanggang 200 pesos. Depende sa dami ng bilang ng kandila kada pakete. Naglalaro naman ang bulaklak sa 50 pesos hanggang 300 pesos. Depende naman sa arrangement. Base sa pinakabagong SRP monitoring ng DTI noong Pebrero, naglalaro sa 33 pesos hanggang 137 pesos ang presyo ng kandila. Depende sa dami ng bilang ng kandila kada pakete. Wala namang nakatakdang SRP sa presyo ng mga bulaklak dahil hindi ito kabilang sa prime commodities. Mag-uunda, syempre magtataas din po yung presyo yung mga pinag-aangkatan namin. Kaya po, bago pa lang po, matagal pa po yung undas, pinaghahandaan na po namin. Pakiusap naman ng DTI sa mga retailer sa pagsapit ng mismong undas. Maging makatwiran naman sana sa presyo ng mga ibinebenta. Yung pong tama at saka makatwiran lamang na presyo ang inyo pong ipapataw at ibibenta dahil
hindi lamang sa nagbabantay ang DTI, ang Fair Trade Enforcement Bureau, kundi awa nyo na po. They would like to observe, of course, the holidays at gusto rin naman po nilang makauwi sa probinsya, makasama yung kanilang pamilya at magalang, no? To pay respect sa kanilang mga nawala sa buhay. Sa Huwebes na mag-iikot ang Department of Trade and Industry upang mamonitor ang presyo ng mga kandila at bulaklak sa mga sementeryo. Kaya ang ahensya hindi raw mag-aatubiling patawan ng penalty ang mga retailers na lalabag sa suggested retail price ng mga ito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, nakahanda na ang North Luzon Expressway o NLEX sa pagdagsa ng mga biyahero magbabakasyon ngayong papalapit na long weekend. Ayon sa pamunuan ng NLEX, inaasahan tataas sa 10% ang traffic volume. Kaya ipatutupad ang Safe Trip Mo, Sagot Ko Motorist Assistance Program na layo na makatulong sa mga biyahero ngayong undas. Kaya naman, magiging libre ang towing service para sa Class 1 na sasakyan hanggang sa pinakamalapit na labasan o exit. Dagdag pa ng NLEX, magpapakalat rin sila ng mahigit 1,500 na tauhan dahil inaasahan nilang bibigat nga ang daloy ng trapiko. Arangkada naman ang dry run ng cashless toll transactions sa NLEX SC-TEX, kaya pinapayuhan ng mga motorista na magpakabit na ng RFID ticket at siguraduhin mayroong sapat itong load bago bumiyahe. Handa na rin ang 42 na commercial airports ng bansa sa pagdagsa ng mga magbabakasyon ngayong undas long weekend nga. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, nagdagdag na rin sila ng mga tauhan para matiyak ang seguridad sa mga paliparan. Sinabi ng opisyal, nakataas pa rin sa heightened alert ang mga paliparan sa bansa makatapos makatanggap ng bomb threat kamakailan. Kaya naman nagpaalala rin ang ahensya sa mga pasahero na maging alerto at mapagmatsyag. Sinabi ng ahensya na tumaas sa 21.5 million ang domestic tourists ng bansa. As early as October 13 po, naglabas na kami ng advisory na itong ating offline biyaheng ayos SK election at UNDAS 2023 magsisimula po ito na October 28 at matatapos na November 4. Meaning po lahat ng ating mga 42 commercial airports ay nakahanda na po at nagdagdag na tayo ng mga empleyado at lalo-lalo na doon sa airline counters. Marami na ho tayong idinagdag na purpose sa mga airline para at least maasistihan yung pangangailangan ng ating mga maglalakbay. Nais nang ipamahagi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2024 fuel subsidy para sa mga PUV driver at operators. Ayon kay Department of Energy Secretary Rafael Lotilla, nais ng Pangulo na madaliin ang pamamahagi at gawing mas simple ang pagkuha ng mga dokumento para maibsan ang kanilang problema sa patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Dagdag pa ng opisyal, inatasan na ang Department of Transportation na pagsamasamahin na ang mga kwalipikadong benepisaryo mula sa mga listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at local government units. Matatandaang nasa 10,000 pesos at 6,500 pesos ang maaaring matanggap ng mga PUV driver at operator. Magugunita ang batay sa umiiral na pulisiya, maaari lang makapagpamahagi ng ayuda kapag umabot na sa 3 sunod na buwan ang presyo ng langis sa Middle East sa mahigit $80 per barrel. One, the President gave instructions on changing the language of the 2024 GAA provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from 3 months to 1 month. And hopefully there will be no black swans out there, no expansion of the crisis in between Palestine and Israel that might affect the oil-producing countries. There will be no further invasion of Ukraine. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng iisang Coordinating Council para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, pangangasiwaan nila ang pagbuo at pagbabalangkas ng UHC Law sa buong Pilipinas. Dagdag nito, bukod sa Department of Health, kasama rin sa bubuing konseho ang DILG, DICT, PhilHealth, DepEd, NEDA at iba pa. We will standardize the health policies. The Council will serve as a national governance bodies that will oversee the implementation
of Universal Health Care Act nationwide. The project and estimate total national cost for UHC and also implementation of the universal healthcare at local government level. Bilang paggunita naman sa nalalapit na Children's Month, binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development ang kahalagahan ng pagbuo ng mas matibay na relasyon sa mga pribadong sektor para matutukan ang kalusugan at nutrisyon ng kabataan sa bansa. Ang tema ng nabanggit na pagdiriwang ay Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All, na layong magsulong ng pagkakaroon ng sapat na nutrisyon sa mga bata, gayon din ang karapatan sa mga issue katulad ng violence against children at iba pa. Ayon sa ahensya, 2 sa 10 batang Pilipino ang tinatamaan ng malnutrisyon dahil walang sapat na pagkaing masustansya na dulot na rin ng matinding kahirapan. Bukod naman rito, isa rin sa nakikitang dahilan ang pang-aabuso ng pamilya sa kanilang mga anak. Kaya, tututukan ngayon ng DSWD ang pagbibigay ng mga pangangailangan sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo ng kanilang opisina, katuwang ang iba pang ahensya tulad ng Council for the Welfare of Children, DOH at iba pa. Yung social assistance na ibinabahagi natin, dapat may kasabayan yan na pag-build on the competencies and capabilities of the families, ay yung mga nag-aalaga sa mga bata so that they could build better future for their children. Yung access po sa nutritious na pagkain po, siyempre po, kinikilala po natin na ang kahirapan at underdevelopment ay talagang meron pong ambag, napakalaking ambag po sa inability ho ng mga pamilya at of course ng mga bata na maka-access sa masustansyang pagkain saka po talagang maging healthy. Sa iba pang balita, 2.2 tonelada o katambas ng 1,130 na mga substandard na monoblock shares ang kinumpiska at winasak ng Department of Trade sa tanggapan nito sa Makati City kanina. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, i-recycle ng The Plastic Flamingo Philippines Incorporated ang 592 sa mga ito upang maging construction materials. Mahigit 500 naman sa mga ito ay idodonate sa Manila City Government upang ma-recycle rin at mapakinabangan ng bawat barangay sa lungsod bilang trash can at poster keychains. Nagpasalamat naman ang Manila City Government at sa naturang korporasyon sa DTI. Una na ang sinabi ng ahensya na ang naturang ceremonial destruction ng mga upuan ay bahagi ng selebrasyon ng Consumer Welfare Month ngayong Oktubre. Maharap naman sa violation of Product Standards Law and Labeling ang hindi na pinangalan ng may-ari ng mga upuan, bunsod ng hindi pagsunod sa mandatory certification scheme ng DTI. Putol na yung paa at may mga lamat na yung plastic na kailangan hindi na maalis na sa gamit kasi delikado sa mga uupo. Abangan matapos ang pagbangga ng China sa sakyan ng Pinas sa Joint Patrol sa West Philippine Sea, muling ipinapanawagan. At unang ginto sa ASEAN Para Games na iuwi na ni Ernie Gawilan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nanindigan sa sariling naratibo ang China sa ginawa nitong pangahara sa PCG. Naniniwala naman ang mga eksperto na makatutulong ang joint patrols para pigilan ang agresibong aksyon ng Beijing. May balitang A to Z si Billy Torres. Muling ibinalik ng China sa Pilipinas ang sisi sa pinakahuling pangaharas nito sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Bumalik din ang Beijing sa argumento nitong nilalabag umano ng Pilipinas ang International at Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at anilay hindi pagtupad sa pangakong aalisin ng BRP Sierra Madre sa nasabing teritoryo. Sinisi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ang US sa aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil sa anilay suporta nito. Iginiit naman ng National Security Council na ang China ang bumubuo ng tensyon at hindi ang Pilipinas. The entire world now knows that the collision that happened
in the West Philippine Sea was caused by the dangerous maneuvers of Chinese Coast Guard vessels acting in concert with the Chinese maritime militia. The false narratives coming from Beijing is the one creating these tensions, and the movements of the Chinese Coast Guard and Chinese maritime militia in the West Philippine Sea during Aurora missions are the ones increasing tensions, and definitely not the Philippines. Naniniwala ang think tank Stratbase ADR Institute na makatutulong kung magkakaroon ng aktibong joint patrols ang Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa WPS para salagin ng agresibong aksyon ng China. The audience of China is their own internal population, justifying their actions. This is within our sovereign rights as a nation. This is within our exclusive economic zone based on international law. They have escalated, so why do we need to follow their point of view? So it's time for us also to maintain peace and stability, because I think not only us, but the whole even of ASEAN believes in a rules-based international order. Ikinukonsidera naman ng Armed Forces of the Philippines ang iba pang paraan ng pagpapadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Gayong paulit-ulit ang taktika ng China sa pangaharang nito. Lahat naman ng bagay na yan ay kinukonsidera because what we want to accomplish actually is a successful RORE mission without interference from any party at all. So lahat yan ay kinukonsider, and even other modes of resupply, we can consider that also. Kasunod naman ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., target tapusin ng PCG ang investigasyon sa nangyaring banggaan sa loob ng 5 araw. Bukod sa diplomatic protest na isinampa ng Department of Foreign Affairs kontra Beijing, ikinukonsidera rin ng gobyerno ng Pilipinas na mag-file ng kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea ayon sa NSC. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Aprobado na ng Regional Wage Boards ng Ilocos at Western Visayas ang taas sahod para sa mga kasambahay at minimum wage earners doon. Epektibo sa darating na Nobyembre ang nasa 30 pesos na dagdag na sahod sa kada araw sa parehong rehiyon. Samantala, sa mga nag-aabang dyan, ayon sa Malacanang, nananatili pong regular working day ang araw ng Martes, October 31. Yan ay kahit pa nasa gitna ito ng October 30 na holiday para sa barangay elections at November 1 naman na special non-working day dahil sa All Saints Day. Kasabay ng United Nations Day, nagbigay pugay ang UN sa mga staff nito na nagbuwis buhay para sa serbisyo sa mga apektadong sibilyan ng krisis ng Israel at Hamas. Nasa 35 UN personnel na ang nasawi sa Gaza ayon sa UN Agency for Palestine Refugees, karamihan mga guro. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang commitment ng UN sa pag-abot sa mga biktima ng girian. Naiuwi na ni Ernie Gawilan ang kauna-unahang ginto ng Pinas sa Asian Para Games na ginanap sa Hangzhou Olympic Center Aquatic Arena. Yan ay matapos manguna sa men's 400-meter freestyle S7 sa oras na 4 minutes 58 seconds mahigit. Naunahan nito ang kanyang katunggaling si To Wei Sung ng Singapore ng halos 14 na segundo. Ito na ngayon ang ikalawang medalya ni Gawilan na nakamit sa Para Games. Nitong Lunes, October 23 lang ay nakakuha rin ito ng bronze medal na para naman sa men's 200-meter race. Sa aming pagbabalik, New Gen Love Team na Don Bell, masusundan rin kaya ang tagumpay ng Katniel? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Tambalang Don Bell, feeling blessed sa kanilang teleserye, sila na nga ba ang susunod sa tambalang Katniel? At Blackpink member na si Jisoo, hiwalay na nga ba sa South Korean actor na si Ahn Bo-hyun? Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sobrang grateful, syempre. And yun nga, sana mabigyan namin hostisya itong proyektong to.
Feeling blessed and grateful sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano o mas kilala as Don Bel. Patok na patok nga ang kanilang tambalan sa masang Pilipino, kaya naman hindi na malabong sila ang sumunod sa yapak ng isa sa pinakamatagumpay na love team, ang Katniel. Sa isang panayam, sinabi ng Don Bel na sobrang comfortable nga raw sila sa isa't isa at syempre yung teamwork na rin para sa ikagaganda ng kanilang project. Anything I can do to just be supportive to her, to just make sure she's okay. I always ask her naman, what can I do also to be better, or stuff like that. How can I help you also? Yeah. Right. In everything, in the show, how can I help you be a better teammate? Yung ganun. So we do have those conversations, right? All I can say is I'm always here for him. Kamakailan nga lamang ay naging successful ang premiere ng kanilang teleserye na Can't Buy Me Love sa Netflix at maging sa Primetime TV na ngayon kinahuhumalingan na ng marami. Speaking of the trending teleserye pa din, hindi lang Don Bel ang feeling blessed dahil hindi lang isa kundi 4 ang bagong character na makikilala nyo sa hit kapamilya series na Can't Buy Me Love. Excited at tuwang-tuwa sila Vibory Esclito, Alora Sasam, Joao Constancia at Jello Marquez na mapabilang sa sikat na teleseryeng ito. Sa tanong na kung ano ang gagampanan nilang character, abay, tutok na lang sa Can't Buy Me Love. Samantala, mainit na usapin ngayon na hiwalay na ang Blackpink member na si Jisoo at South Korean actor na si An Bo-yoon. Ayon sa YG Entertainment, naghiwalay ang dalawa dahil sa kani-kanilang busy schedule. Matatandaang nito lamang Agosto nang mapabalitang in a relationship na ang dalawa. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balita nakaka-good vibes, sa mga mahilig magperya dyan for sure, ang laging goal ay makuha ang jackpot prize. Pero ang isang ito na palaban, tila iba ang na-hit na jackpot. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula kay United Nations Secretary General Antonio Guterres. Ayon kay Guterres, tayo ay nasa isang hating daigdig, pero maaari at dapat na maging nagkakaisang mga bansa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!